Afternoon, Sheena Torna from SMNA News dito po, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng kontrobersyal na maanumalyang flood control project. And ngayon sinasabi ng mga kongresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutuusin mo, same dog, different color. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya yan? 10 beses mo palitan ang speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ng korap na opisyal. Follow up lang, sir. So, ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Kamara? Useless. Huwag na tayo maglukuhan. Paikot-ikot lang po tayo. Tracy Cabrera po sa Daily Chronicle. Bati lang daw muna po ni Edith Moynihan. Anyway, ang tanong ko po ganito, kasi kausap ko si Mayor Magalong kaninang maga. And his comment was like, sa House at saka sa Senado, you can divide the members. Yung isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, ang sabi niya, walang para sa bayan. Para si Duterte, para kay Marcos, walang para sa bayan. Anong reaction niyo po sa comment ni Mayor Magalong na gano'n? Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat. Tanggalin muna natin mga korap. Kasi yung mga ibang nagpuprotesta dyan, may ambisyon din eh. So, pabayaan natin ang mga kabataan muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. Hi, Madam Chavit. Good afternoon po. Ang question ko po, I'm Janice Navidov po from Bulgar. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po yung pinaghuhugutan niyo ng statement po niyo na yan? Sample? Saan po nanggagaling yung statement niyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Madalian yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ng mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita? Nakakaya kayo. Eh sila lang may diferensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga opisyal doon? Ang mayor dati doon, si Mayor Michael Kion, tinanggal nila. Nung una, pinalabanan nila, mabuti na dalo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, yung nakaupong mayor ngayon sa Lawag, sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni BBM sa si Sandro yung kontraktor nila, bago mayor. Ito, galing sa Rappler to, hindi galing sa akin. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita yan, sila naglagay. At sabi sa akin yung pinsang buo niya, Michael Kion, former mayor. Nung ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you.
Hindi ako maniwala doon, totoo pala. Eh, kako nga, may Alzheimer pala eh. Nakasibutan lang kami. So, mismong pinsan niya nagsabi, they will just use you, nagpapagod ka lang, sabi sa akin. Totoo nga. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa kaunlaran. Ano nangyayari ngayon? Agad. Ibig sabihin po ba, nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap, ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi. Tinatanong ko po. Kaya po tinatanong ko, Manong Chavit, kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Katulad po ng sinabi nyo kanina. Sinabi ko na eh. Okay, so hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita po ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisa nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako ay corrupt, pakukulong ako. Now, to give you one example, nag-mayor ako sa Narbacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga corrupt doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns of Ilocosur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narbacan. Anong ginawa ko? Nagbigay ako, 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meters. 10 hectares. Di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at the time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Did I took advantage? No. Hindi ko binenta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Hindi panguhurakot.